video ko na. So we are now watch. Take my hand and we'll go away to a different place, float on air and we'll hide away. I'll be your escape. Look up and feel the shifting wind tossing us around again. Hold tight, you're ready to begin, and just levitate. No control over where we go, but we don't care to know. Ignorance is bliss. Your tears are gone, and they drifted back from where they came, and they will not be missed. Look up and feel the shifting wind tossing us around again. Hold tight, you're ready to begin, and just levitate. Hi, Emporians. Good morning. Empowering Saturday. Empowering weekend to everybody. Okay, at the moment, magkakaroon tayo in a while ng product training. Eto, sige. Mag-ano muna tayo, greeting session. Para naman na kung gusto nyo magpa-shout out habang hinihintay natin yung ating mga viewers. Ang maganda niyan, hindi ako ang magpe-present ng hindi ako magkakandak ng training ngayon. As in yung pinaka-expert sa product natin, umimport pa tayo ng speaker para po mas marami tayong matutunan today. Sige, yung mga gustong magpabate, okay, we will start. Good morning po. Ayun, no? Okay, dumadami na yung ating mga viewers. Good morning po. Have a blessed
Have a blessed day. Blessed? Di ba blessed? Saan na yung kodiko ko nawawala? Saan ko yan nilagay yung aking kodiko? Oo. And if you will notice na nagkakaroon na tayo ng regular na trainings here, events and activities sa ating We Improve Lives. So make sure yung mga dealers nyo, yung mga members nyo, yung mga your network, 'di ba? Your dealers under your organization, make sure na naka-add po sila dito sa We Improve Lives. This is exclusive. This page is exclusive only for our dealers and our members. So, make sure po ma-add sila dito kasi nandito lahat ng mga yung mga announcement, mga updates. Okay, sige. Ba, may ganun pa. Good morning po, press. Beautiful nyo po talaga. Uy, gusto ko yung comment na yan, ha? Hindi lang pala updated yung ko. Ay, wait. Magdo-double ako. Ano ba to? Ba, may ganun pa. Good. Na, ayun. How do you see the comment? Po talaga. Uy, gusto ko yung comment na yan. Sige. Hindi ko alam kung paano nakikita yung comment na. Ano kaya yun? Wait kasi dalawa yung monitor ko. Para makita ko rin yung comment nyo. Anyway, maybe I'll just check it sa aking phone. So, 3 na nga yung gadget na ginagamit ko. Yun yung maganda, no? Ngayon, natututo tayong maging high-tech, gumamit ng mga gadgets natin at mapakinabangan ng tama. Yun pala. Ang dami na pala doon eh. Okay, sabi ni Linda Limbo, good morning po. Have a blessed day. Rosemary Santos Peñaranda, good morning po. Press, ayun. Sabi ni Kay Castillo, good morning, Press Cheryl, and to fellow MCOR and Sir MJ, thanks much for the giveaway prize for the Mother's Day IG promo sa MCOR Health IG. Aba, ikaw pala ang nanalo. Aba, nakakatawa. Ann Guansing, good morning, Press. At saka si Rio Tolentino, si Karin Ployo, si Lolit Reyes. Watching daw siya from Cavite, Tanza, Cavite. Si Maria Lisa Mercado, sabi ni Karin Ployo, nood ka daw, Maria Lisa Mercado. Si Rosary Karanay, good morning, MCORians. Ayan, 25 na tayo na nanonood ngayon. Sige po, when we hit 30, we will start na. Yan, time check, it's 7 minutes past the hour of 2 p.m. Okay, si Apsi Icar. Ba? May nag-iba na pangalan si Maricar. May Apsi na. Ano ba dyan? Downsy? Wala naman, Sa mga mananawagan, pwede din. Okay, are you ready to learn kung bakit ba itong produkto natin na to? Bakit ba ito ang pinaka-unique sa lahat ng hand sanitizer sa buong mundo? Take note hindi lang po Pilipinas, buong mundo talaga. Okay? At saka ngayon, isa sa mga matututunan natin is yung bakit by just merely washing our hands is not enough, okay, to protect us from diretsuhin ko na, from COVID-19 or from COVID virus. Diba? Makikita natin dito, matututunan natin. Diba? Kasi lalong-lalo na yung speaker natin for today, sobrang sanay na siya, okay? And very, very expert sa pag-explain ng 2430. Yeah, he's from Hygiene Science International. Okay, Hygiene Science International is the sole and exclusive distributor of
yung atin pong yung ating pong active ingredient ng 2430. Sila lang po nag-iisa, and nag-iisa lang po tayo na direct selling and multi-level marketing company na nagdi-distribute po ng active ingredients na meron sa 2430. So, ang ibig sabihin niyan, tayo lang po ang merong ganito sa balat ng lupa ng buong Pilipinas. Yun yung pinakamaganda doon. Kasi kapag tayo lang ang meron at ikaw lang yung distributor na yon, 'di ba? Ibig sabihin ikaw lang po ang hahanapin ng mga tao. And right now, eto parami na tayo ng parami. Sabi ni Amy Medina, nanonood daw siya she's watching from Alabang, Muntinlupa. Okay? So definitely tapusin mo po itong na to ha, tayo mga dealers, tapusin natin itong presentation na to kasi from the beginning up to the end slide, lahat yon mapapakinabangan natin. And palagi ko pong sinasabi, wag lang tayong matututo dahil kailangan marami tayong benta. Kung di, yung mga matututunan natin ngayon, specifically for 2430 at this moment, is para rin sa ating pamilya. Mas maintindihan natin. Kasi lalo na ngayon, tayo, nasa pandemic pa din tayo. Though GCQ, hindi pa rin sinasabi na wala ng COVID. Nandyan pa rin yung COVID. Binigyan lang tayo ng konting kalayaan para kahit papano, makapagtrabaho na po yung iba. So, hindi ko na to pagpapaligoy-liguyin pa because I know everybody is really excited. Si Bong din, nanonood na rin ngayon. Si Markham, si VP Markham, naka-online na din siya ngayon, nanonood. Okay, so make sure lahat ng downlines nyo po makapanood ngayon. And then later on, we will have a Q&A after ng presentation. So, nyo na, you prepare your question later. Pwede mong ilagay sa comment yan below and then para mabasa namin. Babasahin natin. And of course, we would like to thank you. We would like to thank you, the director behind our live presentation right now. Okay, our marketing consultant for external affairs, si Mr. Micah Munoz. Siya ngayon ang nagde-direct behind nito ngayon. Kaya nakakakita kayo ng maayos at maganda yung ating screen. Siya ang may dahilan niyan. Habang si VP Markham naman ay inaasikaso at tinatapos na po ang eto magandang balita kasi lahat ng mga centers at mga stockists, okay, be ready. Okay, by next week, you will start na po ang inyo pong magi-start na po tayo ng ating liquidation. Yan ang good news. Kaya si VP hindi nyo po na pagkikikita. At may another good news kami. Kasi may delivery ng alkaline si kanina. So, ibig sabihin, meron na naman tayong next week. Okay, so expect better supply of all our products because the situation is getting better also. So, yun yung maganda. Diba? So, ayan, tayo ay 30 na. So, hindi ko napapaligoy-liguyin ang aking direct, okay ka na ba dyan? Direct Micah? Okay, so, again, uulitin ko, hindi ako magkakandak ng training. Okay? A better person will do it for us. An expert, mas eksperto pa sa akin sa produkto kasi nasa kanya yung mga technical terms. Okay? At siya po ay sanay na kasi nasa medical field na he has been in the pharmaceutical industry for 30 years already. And at the moment, he is heading, okay, siya po ang humahawak nitong brand natin na 2430 under Hygiene Science International, which is the sole distributor of the active ingredients that we are also using with our 2430 dito po sa Pilipinas. Okay? So ladies and gentlemen, ang aking the trainer for today's 2430 product training, nasa kabilang linya po, okay, si Mr. Rafi Serrano. Hi Kuya Rafi. Hello, good morning. Ayun, nasa linya na siya. Morning everyone. Ayan, okay. Kuya Rafi, kumusta ka naman dyan sa area mo? Mabuti, naka-home quarantine din, katulad nyo. Sabi mo nga, ang quarantine anong side effect? Nabanggit mo sa akin kahapon? Nakakaputi ng buhok. Puti ng buhok. At saka nakakakapal ng bigote.
So nakakaputi At saka, ng buhok kasi hindi ka naaarawan, kaya pumuputi yung yeah, buhok. correct. Ayos ah. Wala na. Okay. Oo, alam mo Kuya Rafi, at the moment we have 36 viewers and umaakyat pa yan. Aakyat pa yan kasi alam mo naman ang mga Pinoy, 'di ba? Okay, so Yes. time check, it's 2 o'clock and 14 minutes. 2 p.m. and 14. Tama ba? 2:14 p.m. Okay, sinasanay ko na pang radyo eh. Kasi may radio program ako, 'di ba? Okay, sige. Kuya Rafi, are you ready? Yes. Okay, so hindi na po Ready tayo hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. I want you to put all your eyes and your ears, okay, sa ating training ngayon kasi hindi ka lang matututo, you can save a lot of lives. Okay, yun yung alam mo naman lahat ng produkto natin talagang wala kang itatapon, lahat kakabigin natin. Okay? And isa sa pinaka-unique na produkto ngayon sa buong mundo is our product 2430. So we will start now. Okay. Hang All on. right. Okay. All right. Go. Okay. Okay. Good morning, everyone. Welcome to MCore product presentation, specifically for 2430, yung ating hand sanitizer product. Anyway, oops. Hello. Okay, go ahead, Kuya Rafi. Hello. Yeah, so ang una nating i-discuss for you to appreciate the product ay pag-usapan muna natin yung mga mikrobyo, no? Kasi Okay, naririnig niyo po ba si Kuya Rafi? Si Mr. Rafi Serrano? Hang on. Okay. I think nawala yata. Okay. Mukhang magti-take 2 tayo, nawala siya. Okay, let's wait first for Mr. Rafi Serrano to come back. Babalik din po siya, wag po kayo mag-alala. Mamaya-maya lang magpaparamdam na yan. Okay, sabi ni Kay na wala nga daw. Okay. Sabi, empowering day, Shermaine Lagutin, enjoy watching, invite more. Okay, dead air audio niya, press. Oo nga, Ikar, thank you. Sige, hintayin natin na makabalik siya. Wag po kayo mag-alala, babalik yan. Yun ang kailangan talaga na ma-improve ng ating gobyerno, no? Yung ating internet provider, besh. Sige. If you have hello. Clarification. Yeah, nawala. Okay, now Rafi is back. Okay. Okay now. Okay na. Yes. Okay, sige. First, I'd like to tackle the survival time ng mga bakterya sa mga surfaces na natatouch natin, no? Example, yung bacillus, no? Bacillus spores. Pag nasa surface yan, that bacteria will stay there for years, no? Kahit hindi siya nakakapasok sa katawan ng tao, buhay siya. in the surface for several years. Yung Clostridium, 'di ba? Yung Clostridium, 'di ba? Yung Clostridium, 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 yung Clo
mga 5 months. 1 month to 5 months, buhay yan siya. Then the fungi, which is what we call the fungus, it will stay in the surface can survive in the surface for several years. Kaya nakakatakot. Yun namang E. coli, Escherichia coli. To be short, in short, E. coli. Yan ay common yan sa ating mga stomach. Present yan sa stomach natin palagi. Yes, okay? Kuya Rafi. Hello? Okay, sige, go ahead. But, yes. May problem? It's okay. Now, lumabas na yung ngayon, material. Yung E. coli, yan yung common causes ng diarrhea natin. So, every time na may nakain tayong madumi, may E. coli, dumadami yung E. coli sa stomach natin. Okay? So, the most common culprit is E. coli. Enterococcus, yan, tumatagal yan ng 5 days to 4 months. Yung diphtheria, 4 days, no? 4 days siya tumatagal. And then, yung tuberculosis, ayun yung common na nagkukos ng TB, yung sakit sa baga, no? And that can stay in the surface. Pag kalima, may ubo, may TB, yung tinamaan niyang surface, that will stay, the bacteria will stay there for 4 days to 4 months. Grabe, di ba? Tapos yung Pseudomonas aeruginosa, 2 days to 16 months ang survival niyan sa surface. Tapos yung Salmonella, 30 hours to 1 year. So these are only a few of the common bacteria na nagkukos ng sari-saring sakit. Na yung survival time in the surface masyadong matagal, no? Yung 1 day lang na tumatagal siya sa surface, delikado na yun eh. Because anytime you touch any surface, yung mga touch points like tables, door handles, toilet faucet handle, lahat nung nakahawak dyan na may dala-dalang bakterya at nahawakan mo, nahawakan na rin. Okay? So, napakahirap pagka hindi tayo sanitize. Now, ano ang most common source or transmission ng germs? Usually, kamay. Yung kamay natin. Kasi almost everything that we handle with our hands, ang nangyayari, sinusubo natin, no? It's either we eat, when we eat food, we use our hands, you touch your eyes, you touch your nose, lahat ng mga areas na pwedeng pasukin ng bakterya yung katawan natin, nanggagaling ho sa kamay natin. So every time we touch anything that is contaminated, yun ang naipapasok natin sa katawan natin. So napaka-importante ho, lalo na ngayon sa COVID-19 pandemic. It is very important na sinasabi nila to always clean and wash and clean our hands with antiseptic, soap, lahat ng mga ganon, ano? Yun ang importante sa lahat, yung hand to mouth contamination. Okay? Now, next, pag naghugas tayo ng kamay ng sabon, antibacterial soap or whatever, it doesn't mean that you have totally 100% clean hands. Kasi itong slide na ito, pinakikita dito, yung kamay na bagong hugas, newly washed hands, right after the washing, kinunan ng nilagay sa plate, no? To yung kulay pula na yan, nilagay yung bagong hugas na kamay doon sa plate, and you will be surprised, the color yellow dots na yung forma ng kamay, those are active bacteria. Now, we do not know whether that's bacteria or fungus or virus. Pwede magsama-sama sila. Okay? So, ganun ho katindi yung mga contamination using our hands. Pinakamaruming parte siguro ng katawan natin, one is yung kamay natin. Kasi yan ang lahat ang hinahawakan natin.
And then, what germs are present in the hands? Lahat to yung pinakita ko kaninang sinamarize ko ng mga bacteria, fungus, and virus. All of those can possibly land into our hands. And from our hands to the mouth or to whatever part of the body. Doon mag-uumpisa yung contamination. Ano? So, washing our hands is not a guarantee na talagang lahat ng bacteria, ng virus, ng fungus ay tanggal. It's not a guarantee. Based on the slides na pinakita ko earlier, itong kamay na bagong hugas, nakikita mo ang daming bacteria pa rin. Okay? Now, next, ayan, the next proof na hindi siya talaga totally clean, hindi lang kinulture, hindi lang tinignan sa plate, ginamitan ng microscope yung bagong hugas na kamay. So you will see there are still germs present. So it could be bacteria, it could be virus, it could be fungus. Okay? So hindi ko garantiya na pag naghugas ng kamay, ay ayos ka na. Kung sabon lang ang ginagamit mo or alcohol. Alright? Now, let's talk about classroom ng mga bata sa school, no? Name at least 3 places where you might find germs in the classroom. Number 1, siguro yung I think it's going to be the door, yun hong pintuan na pinapasukan ng mga bata. No? Kung mayroong pintuan, hinahawakan ng lahat yan, from the teacher, ng mga students, hinahawakan nila yung door handle. And then, the whole hour, the whole day, nandun yung mga pupils, yung mga estudyante, nakaupo sa chair, and then they have their own table. So yung table are really contaminated. The top of the table is really contaminated. So, siyempre, every hour nagpapalit ng estudyante, nagpapalit ng subject. So, palit ang tao dyan. So, anybody of those who will sit on any of these tables na contaminated yung kamay, yung susunod na upo dyan, ahawak dun sa table na yon at sumubo or tinats niya yung mouth niya, nahawa na yon. Ganun kabilis ang infection. Sa classroom yan, ano? A good example. Now, the other one, yung gym. So, like si Pres, mahilig yan sa gym, di ba? Ako nag-gym din ako paminsan-minsan. And look at the gym, no? Lahat ng equipment sa gym are fungus or virus. Yan sa ano na yan. Kasi lahat ng pumapasok yan, sari-saring tao. Okay? And we don't know who are carriers of all these bacteria diyan sa mga pupunta sa gym. So from the door handle ng gym to all the equipments, lahat yan talagang infected. If we are going to test using an ATP machine sa lahat ng equipment dito sa gym, 100% lahat yan contaminated. Okay? Now, the other one is yung toilet. Yung toilet natin. Now, ang pinakamatinding contaminated part ng toilet, first, the door handle. Pangalawa, yun faucet handle, no? Yung knob. Bakit? Okay, sana walang kumakain dyan, ano? Iihi yan, magjijingle, or dudumi. And then, you know what happens after that. So, siyempre, maghuhugas siya, and so on and so forth. After niya ginamit yung CR, pupunta yan doon sa lababo, sa faucet. Ahawak yan doon. So, the hands are contaminated. So, when he touched the knob, yung knob ng faucet, contaminated na rin yung faucet. So yung taong susunod na hahawak dyan, sigurado, makukuha niya yung bacteria na yon. And then when he touch it, it's in his hands, and then he takes something by hand, may kinain siya or hinawakan niya yung bibig niya or whatever, nahawa na rin siya. Now, the other one, kitchen. So yung kitchen, lalo na yung kitchen ng mga big mga restaurants, contaminated din yan. Okay, yung kitchen. So a lot of food manufacturing company are using our products, no, to disinfect lahat ng mga equipments ng restaurants and the kitchen utensils. All right, like the spoons, the forks, the glasses, the plates. Kasi kahit nahugasan mo yan, pagka-contaminated yan, hindi lahat ng bacteria. The grocery, okay. Anong part ng grocery na ginagamit natin na talagang contaminated? For example, yung cart.
You know? The most part, the part of the pushcart na ginagamit natin, ang pinaka-infected na portion yan, usually people will think it's the handle, no? But actually, it's not. Yun hong inuupuan ng baby, no? Yung portion na yun na pinupold natin kung minsan pag nilalagay natin especially the women, you put your bag doon sa ano na yan, sa may inuupuan ng bata. Now, you know your bags, I'm sorry to say, kung saan-saan natin pinapatong yung bag na yan, yung handbag. So, yung ilalim niyan, nag-accumulate ang bacteria dyan. So, when you go to the grocery store, you usually put your bag in the seat, doon sa carrier na yan, sa pushcart na yan. Okay? Or, you put the baby, pinaupo niya yung mga baby dyan sa grocery cart na yan. And usually, ang baby, pag pinaupo mo dyan, although naka-diaper yan, alright, dyan jijingle yung bata. O minsan nagpupupo yung baby dyan. So you don't know how many kids ang naiupo dyan at nagpupo dyan at jumingle dyan. So over the whole day, that portion there is full of bacteria. So lahat ng mga sumunod dyan, every time ginamit nila, nagpatong din sila from one person to another. Okay? So yun yung mga areas. But eto, money. It's about the money. Alam nyo, yung pera ho, napakaganda ho niyan. Di ba? Everybody needs money. Everybody likes to hold money, count money. But money, based on our test na ginagawa, is one of the most dirtiest object that we handle every day. Lahat po ng pera ay talagang infected, full of bacteria. Kaya when I learn about this, minsan naawa ako sa mga bank teller kasi they count money every day. Kaya yung drawer ng bank teller, talagang full of bacteria yan. Kasi doon nilalagay yung mga pera na nanggaling sa iba't ibang kamay ng mga tao. Okay? So money is the dirtiest object that we handle every day. Lalo na yung mga perang umikot na sa mga palengke, kung sino-sino na yung humawak, yung minsan yung mga perang medyo dilapidated na, yan ay talagang infected siya. Okay? So yung pera ay kung pwede lang, every time you handle money, put it in your wallet, sprayhan mo ng hand sanitizer natin. Okay? Now, we often go to ATM machines, okay? To withdraw money. So yung ATM machine na yan, yung key ng ATM machine, ang dami ring pumipindot dyan every day. Tama? So pindot ng pindot. Kaya mapapansin mo yung mga ATM machine ngayon, may naka-cover na plastic. But, pag inisip mo, dahil may naka-cover na plastic, safe na siya. Hindi eh. Kasi yung key, pinalitan mo lang ng plastic. So, contaminated pa rin yung plastic. So, every time you touch, withdraw money, touch, pindot-pindot ka doon sa key, kung contaminated yung keys na yon o yung plastic na yon, na-contaminate ka na rin. Whether it's bacteria or fungus or virus. So, it's one way of transmitting infection also. Okay? And telephone, for example, yung cellphone natin, my God, every time we do a test on the cellphone, wala pang pumapasang cellphone. Why? Kasi ang cellphone, hawak natin yan every day. No? So if you have an infected, contaminated hand, and you handle your cellphone or your telephone every day, pindot ka na pindot yan every day, the bacteria keeps on accumulating. And we usually do not sanitize our cell phones, di ba? Gamit tayo ng cellphone, pinupunasan natin. But when you test it with an ATP machine, sinuwab natin yan, oh my God, wala pa kaming nakitang, sa actual test, wala pa kaming nakitang cellphone na pumasa pagdating sa contamination. Lahat ho bagsak. 1,000, 2,000, 3,000 ang bacteria,
na nabibilang ng cellphone na tinetest namin. Okay? So, we have to understand this because it's very important. Okay? And then, yung pag pumunta tayo sa mga malls, sumakay tayo ng elevator. Okay? So, pag elevator, pindot-pindot din tayo ng key ng elevator. Okay? Now, pagka nasa escalator tayo, habang nasa escalator, hawak natin yung handrail ng escalator. And how many people are touching that handrail? So, one common way of contamination is the handrail ng escalators. Kasi ang daming taong humahawak diyan na may punong-puno din ng bacteria, fungus, and virus yung mga kamay nila. So, doon sa sumakay ako na escalator, as much as possible, medyo may nanantuhod, ayaw kong humawak sa handrail because of the possibility of infection, okay, of contamination, lalo na ngayon with COVID-19. Okay? So yun ho those are the things that I would like to share with you about bacteria, about fungus, about virus. Those are alam nyo ho, yung tatlong group na yan, for example, bacteria, there are thousands of species ng bacteria. May gram-positive, may gram-negative. Virus, there are thousands of species ng virus. Fungus, protozoa, ganun din. Okay? So, ano ngayon what is now the importance of having our product, yung 2430, as against the common alcohol. Now, let me just briefly explain to you yung alcohol. Kasi everybody now is using alcohol. Di ba? Sabi na, maghugas ka ng kamay, and then anywhere you go, to the malls, every time you go, everywhere, ini-sprayhan tayo ng alcohol. Okay. Alcohol is the best. Kung wala ka na, but after washing your hands with antibacterial soap, ang gagamitin mo ngayon, alcohol, after washing, alcohol. Now, washing your hands is not a guarantee that your hand is totally clean. Now, putting alcohol is not also a guarantee. Why? Kasi kung may mga remaining bacteria pa yung kamay natin, naghugas ka, naglagay ka ng alcohol, alcohol will only kill while it is wet. Okay? Habang basa yung kamay mo ng alcohol, it kills, no? But once na natuyo na yung alcohol, or antiviral activity, it dries up, di ba? Kaya ang mga doktor, apply siya ng apply, hugas ng kamay, apply ng alcohol, because they know that alcohol only works while it is wet. Pag tuyo na, wala na. So, pag tuyo na, humawak ka na naman kung ano-ano dyan na contaminated, nahawa ka na naman uli. That's the limitation of alcohol. But it is the most convenient at pinaka-available sa market, yung alcohol. Kaya everybody is using alcohol. Yun lang ang sinasabi ko, limited ho at short, very short-lived ang effect ng alcohol when you apply it in your hands, you apply it in the surface or everything. Pag natuyo na yung alcohol, wala na hong activity. Okay? So para siyang water, it can be compared to water or hot water na pag binuhos mo ang hot water, it kills. But hindi naman lahat ng bacteria namamatay. So yung buhay, magmo-multiply na naman siya. Alright? So ito yung mga areas na dapat natin ingatan, restaurants, public places, and so on and so forth. Okay. Now, reality check. Yung palang sa malls, yung mga dinadalhan natin ng mga anak natin, no? Yung mga laruan, di ba? Child's playroom. Nako, yan ho ang pinakamarami ding mga infection. Yung mga sapatos natin, most common yan is fungus, no? Sa mga shoes natin. Talagang tad-tad ng fungus yung mga shoes natin. And we don't wash all the shoes, no? Rubber shoes lang ang minalaban. But the leather shoes, the other shoes, we don't wash it, are multiplying continuously, lalo na pag hindi nagagamit. Tingnan nyo yung itsura ng sapatos na made of leather.
Yan yung harapan ng ano na yan, hindi ho bacteria yan. That's caused by fungal, yung fungus. Fungus ho yan eh. So, pag ginamit mo yan, hindi mo nilinis, ginamit mo, yung paa mo, magkakapungus na rin. Okay? When you have a fungal infection in your hands, usually yung in between the fingers ng kamay ng paa natin, pag ganun ka ng fungus infection, yan yung makating-makati. Tapos nagsusugat. And it's really, really very itchy. At then, pag hindi mo na nagamot, hindi mo na gamot ng antifungal, kakalat siya ng kakalat at magkakaroon ka ng malaking sugat. And very inconvenient. And there is also, after that, a bad smell. Kasi yung fungus, nagkukos din ng bad smell. Alright? Kaya yung medyo mabaho ang paa, I'm sorry to say, yan ho ay dahil sa fungus. Okay? Okay, premises must be germ-proof. Now, bakit ko ho nasasabi itong tungkol sa alcohol? Now, 100 years ago, we have no other choice but alcohol. Marami hong mga product derivatives ang alcohol. May alcohol, may kung ano-ano. But all of them, ang pinaka main ingredient is alcohol. Okay? So nilagyan lang ng gel, nilagyan lang ng parang whatever. So when you apply it, it feels good. Diba? Malamig or whatever. Pero it's still basically alcohol. Now, yung ginagamit natin sa toilet, yung mga muriatic acid, yung mga Lysol, these are all also antibacterial karamihan. Okay? May pinapatay din na fungus and some virus, no? Now let's talk about how did we find out kung ano itong mga bacteria na to. Now we have here actually the machine which will be may demo mamaya presentation, no? On video. Ito yung luminometer. It's a machine, we call it an ATP machine. So ito yung ginagamit namin to test, for example, any surface or a cellphone. Sinoswab namin yung cellphone, harap at saka likod. Pag naswab na yon, we put it inside this luminometer. And pag nailagay mo na sa loob, pag turn on mo yung luminometer, it will count the number of bacteria na accumulate nung swab. Okay? But we cannot determine whether it's bacteria, virus, or fungus. Basta na nahagip niya, sama-sama na sila and it begins to count. So magbibilang yan, bibilangin niya lahat ng mga mikrobyo na nahigit niya doon sa cellphone. And usually, thousands ang nare-read niya na number of bacteria. Okay? So pag ito ho ang lumabas sa reading, for example, 0 to 30 ang count, ibig sabihin yan, very safe. Food safe. Okay? Pag 30 to 100, medyo considered clean pa rin siya. Pero pagka ang reading is 100 to 200 already, with caution na yan. Kasi that 100 to 200 bacteria or fungus or virus will keep on multiplying and they multiply very fast. So within 24 hours, dadami yan ng dadami kung hindi mo nalinis. Okay? So ganun ho kabilis ang multiplication ng mga mikrobyo. Pag umabot na ho sa 200 to 500 ang count, your cellphone or that surface is considered contaminated. Risky na ho yan. Pag hinawakan mo yan at sumubo ka o nahawa ka na-infect ka na rin. Pag 500 to 1,000, high risk of infection na yan. Pag more than 1,000, extremely risky na. Okay? Delikado na yan talaga. Okay? Baka pati yung cellphone mo, yung sinasabi nilang yung cellphone mo na virus, talagang tunay na virus na yung tumama dyan. Okay? So yun ho yung luminometer, yung ATP machine, to find out kung gaano ka-contaminated yung surface o yung cellphone or whatever areas or surface that you want to be tested. And we've been doing this in restaurants before na pinupuntahan namin. Yung mga restaurants na early in the morning, bagong linis, bagong hugas daw. And we challenge the manager. Sabi niya, bagong linis ho yan, nahugasan na ho yan, napunasan na ho yan. Okay. So we choose one table, namili ho kayo ng table dyan na bagong linis, and then i-test po natin. So we've been doing this kind of test with my partner, and every time we swab a table that is newly clean in the morning, bago nagbukas yung restaurant, wala pa hong pumasa.
na table ng restaurant. It's really contaminated. So, pag kumain ka dyan, at all throughout the day, may mga tao na naman kumain dyan, because the table itself is contaminated, pag kumain tayo kuminsan, may nahuhulog na food sa table, sayang, kukunin mo ngayon, na-infect na rin yung, contaminated na rin yung food mo. That's a problem, no? That's a problem with an infected surface. So, ano pa yung mga area na dapat nating we have to be very careful with? Yung mga public transportation, yung mga sasakyan, okay? Tulad nito yung mga buses. Grabe, lahat ng buses na itines, average 3,500. Yung mga upuan, 3,500 ang counts. Extremely contaminated na yan. Trash cans. Yung bus, upuan ng bus, tinalo pa yung trash can. Yung trash can cover, 2,500 ang average. Toilet bowl, 700. Tricycle, 3,500 ang count. Jeepneys, 2,700. Taxis, 1,500. Shuttle bus, shuttle vans, 900. MRT, 400. So lahat ng mga public utility vehicles na tines, wala hong pumasa na masasabing safe, no? Ang level ng mga ito. Kaya lalo na ngayon, itong COVID-19 or coronavirus, once na, my God, isang tao lang ang mayroon at umubo at bumahing. At yung pagbahing niya, tinakpan niya yung bunganga niya, and then hinawakan niya yung door handle or whatever yung hinawakan niya, nahawakan na rin. Ganon po ka tindi itong mga bakterya na to. They are really very, very dangerous. And yung sakit, napapasa ng napakabilis. So, what is now the solution? We have a very good solution na sa kamay natin. Ito hong 2430 na antimicrobial. Hindi lang siya antimicrobial, but it is a broad spectrum antimicrobial hand sanitizer. Why? When you say broad spectrum, sakop po niya ang lahat ng klase ng bakterya, gram-negative, gram-positive bakterya, lahat ng viruses, no? I would safely say, pwedeng isama ang coronavirus kasi virus din yan eh. Okay? Now, yung fungus, proven na ho yan. Our product is effective. Will not encourage mutation. Ibig sabihin ng mutation, yung nagmumultiply, yung transferring from one place to another, nag-mutate. No? Now, it is simple and easy to apply. Alam naman natin yon, di ba? Easy to comply, and it saves money, and it is very safe. Yung ating 2430 has to be a coating. Ang ginawa natin, ang what we can claim with 2430, hindi lang natin dinidisinfect. We are germ-proofing our hands. Example, pag gising mo sa umaga, naghugas ka ng kamay, naligo ka na, and then you spray your hands with our 2430. Nag-spray ka na, no? Malinis na. Ang ginagawa ng 2430, it kills everything. Kahit na natuyo na siya, para kang nagkaroon ho ng invisible glove sa kamay mo. Invisible glove. Alam niyo yung invisible glove, mayroong invisible glove. And while it is in your hand, pag-apply from the first minute that you apply the product, our product in your hand is protected already for 24 hours. One application in the morning. Hindi katulad ho ng alcohol, tuwing maghuhugas ka ng kamay, alcohol. Tuwing maghuhugas ng alcohol, magkakamay. Kasi nga ho, ang alcohol, pag natuyo na, wala na hong effect. No effect at all anymore. Once it dries off. Ang 2430, yung active ingredient ho natin, germ-proofing ho ang ginagawa natin. Ibig sabihin, parang nilalaminate niya yung kamay mo, or any surface, yung cellphone mo, inisprayan mo, you spray your cellphone or your telephone or your door handle sa bahay ninyo, okay? Na germ-proof or na balutan
nabalutan na ng produkto yung surface na in-applyan mo nung 24-30. So, ano ang guarantee? Sa kamay ho natin, tumatagal po siya ng 24 hours. Okay? Unique and practical, and it lasts for 24 hours sa kamay. Bakit 24 hours? Because yung kamay natin, we wash our hands how many times a day? Now, it's guaranteed that even if you wash your hands 10 times or more than 10 times, hindi po natatanggal yung 24-30 solution na nilalagay natin sa kamay natin. So, anyway, kung may after eating, may nahawakan ka, of course, you wash it. Pero it doesn't wash off the active ingredient of 24-30 in the surface of your hand. But because we wash our hands, we take a bath, more than 10 times a day, natatanggal siya. Pag sa kamay po yon. Now, pag in-apply natin sa hard surface, for example, the cell phone is a hard surface, the table, yung mga hard surface like glass, metal, wood, or whatever, no, basta hard. Pag dyan po natin in-apply yung produkto natin, tumatagal po siya ng 3 months. It stays there for 3 months. Can you imagine that? Unang-una, linisin mo lahat muna. Talagang general cleaning. Linisan mo lahat. Kaya lang, mahirap naman kung yung 24-30 natin, spray mo sa buong bahay, ang dami nating mauubos, di ba? So, sa bahay, I would suggest, you just spray yung mga touch points. Ano yon? Of course, yung table natin, yung dining table natin, alright? Yung mga kitchen utensils natin, pag nahugasan na, nilagay mo doon sa lagayan ng mga plates, glasses, spoon, sprayhan mo ngayon ng 24-30 yon. So when you spray 24-30 doon sa mga kitchen utensils mo, your kitchen utensils are germ-free already, germ-proof na siya. That's why in the hospital, yung mga surgical equipments or gamit ng mga doktor, surgical, after ini-enclave yan or sanisanitize yan. Pag nilagay na doon sa storage ng pinai-sprayhan namin yung active ingredient itong 24-30. And those equipments are germ-proof for several weeks or months already. Okay? Hindi siya kailangang i-autoclave ng i-autoclave madalas. Okay. Now, yung mga surfaces na ma-applyan nito, especially our cellphone, kasi yung cellphone, yan ginagamit natin every day. When you apply it in your cellphone, yun lang sabihin natin, it will be germ-free for 1 month. Huwag ng 3 months. Just 1 month is good enough, di ba? Now, if you use alcohol, you have to apply alcohol every minute, every hour. Because when it dries off, nagmumultiply na naman yung bacteria, yung virus, ganun lagi. Ang problema, pag nasobrahan ng alcohol yung cellphone mo, baka naman masira, di ba? What is important, yung produkto natin, pag in-apply mo sa cellphone, sa mga hard surface, it will germ-proof the surface for at least 45 days. Ganun po siya katagal. Now, it is alcohol-free, colorless, and it is food safe. Okay, ibig sabihin ng food safe, kahit na mayroon ka sa kamay mo, in-applyan mo, kumain ka ng kakamay, it will not poison you. It will take about 1 gallon. Pag ininom mo yung 1 gallon, yung kanyang, tawag yan, yung nakamamatay, kailangan mo uminom na 1 galon bago ka mamatay dito sa COVID. I'm not saying you drink to try it. Ganun siya ka-safe. And it is food safe. Alright? Now, this is just a slide to show you yung bacteria or fungus sa plate, no? A sample of ang tawag dito yung sa culture and sensitivity test yata. So this is the bacteria nung kinuha sa 24-30. After E. coli yata ito, after a few minutes, hours, ito na yung itsura. Nadidisintegrate
integrate na yung bacterial cell. Okay? Membrane. Yan. And then, that's it. And I think, Miss President, Madam President, mayroon kayatang ipapakitang demo with the ATP machine. Yun hong before and after. Okay? Thank you. Okay. And hindi ka muna okay. aalis dyan, Kuya And, Rafi. of course, kasi mayroong Q&A, di ba? Question and Oo, answer. meron tayong Q&A. Oo, sige. Kanina maganda, Kuya Rafi, habang pine-prepare ko yung video, nabanggit mo kanina na para ma-poison ang isang tao na gagamit, kasi usually yun yung commonly asked questions ng mga dealers natin, kasi baka daw yung sa mga bata, 'di ba? Usually yung mga bata, lalo na kapag mga toddler. Accident. Oo, pwedeng in-sprayan yung mga toys, kasi we also recommend na i-spray yung 2430 sa mga toys ng mga bata, yung mga gamit ng mga bata, para germ-proof siya for at least 30 days, 'di ba? Ang worry ng mga nanay na katulad ko, okay, is baka daw nakakalason yung active ingredient ng 2430. So at least narinig nila na para ka malason, kailangan mo nang uminom ng 1 galon. Pero sa tingin ko, Kuya Rafi, baka hindi poisoning ang maging cause of death nun, drowning. Pag uminom ng baka mabulunan. Ano? Pero actually, ganun siya ka-safe. No? When you say the product is food safe, that's why a lot of food manufacturing company also using this product in the kitchen area. Okay? So yung mga equipment sa kitchen, lilinis yan araw-araw and then they spray with this product. Okay? Ayun. So now my video is our video is ready. Yung po makikita nyo ngayon na video, ang ginamit po natin dito ay cellphone. Okay? Kasi Kuya Rafi, nabanggit mo kanina, 'di ba, na ang cellphone ang pinakamadumi na na gamit natin, kasi nga palaging hawak, tapos kung yung kamay na pinangahawak mo kung saan-saan din humahawak, yung phone kung saan-saan din nilalagay, 'di ba? So eto po, magpapakita kami ng video ngayon. Okay, so please watch this video. So, makikita nyo, 956. Kung nakinig kayo kanina kay Kuya Rafi, sinasabi nga niya na may mga grade, okay? May mga level kung ano yung dangerous, kung ano yung contaminated. So, eto 956. So, ibig sabihin, contaminated na yung kanyang maraming bacteria, maraming kung anong viruses yung nandoon sa ibabaw ng sa surface ng phone na to. Yeah, let's continue. So, from 956, naging 17 na lang after spraying the 2430. Diba? So, ganyan ka, after the swab. Ganyan ka-effective po yung ating produkto. So, now we will open the floor for
Q&A. So kung sino yung may mga tanong, ilagay nyo lang dyan sa comment and then sa comment box. Tapos babasahin namin and sasagutin po natin. Sige. So yung isa nasagot na, naunahan mo ng sagot, Kuya Rafi. Yung is it safe sa mga bata? Okay? Tsaka syempre tayo din, 'di ba? Hindi lang naman bata ang gagamit. So yes, it is very very safe po. Yeah, Para kamalason na 1 galon ang kailangan mong mainom. At saka hindi po iniinom ang 2430 by the way. Sige, kung may mga questions pa, ilagay nyo lang po sa comment box and then we will read it para for the benefit of a lot of for our dealers and viewers ngayon. Okay, sabi niya hindi ito about 2430 pero may nag-comment, sabi niya hindi daw niya ma-share. Hindi niyo po talaga ito ma-share kasi exclusive po ito sa page lang po natin. So hindi siya na-share. So sa exclusive sa mga dealers lang. May tanong, safe po ba to spray sa face every day? Kuya Rafi? Ganito ho. Wag naman siguro kasi pag in-spray mo sa face, parang hindi siya dapat dyan i-spray. Spray mo sa kamay kasi yung kamay mo ang magbibigay at magdadala ng bakterya or virus or fungus sa mukha mo. Okay? So, nakaligo ka na naman, malinis na naman, ano ka na, kung babae, naka-makeup ka na. It's better that you disinfect or germ-proof mo yung kamay mo. So that anything that you will touch during the day for 24 hours, hindi na nako-contaminate yung kamay mo. Kaya pag hinawakan mo yung mukha mo with your hands or anything, hindi ma-contaminate. Ang panghawak ng kamay, it's actually to be placed in the hands. Sa kamay lang. Kamay talaga. Pero pwedeng paa, di ba, Kuya Rafi? Paa, pwede. Alam mo, may share ako Sige po. Before, naging curious ako. Yes, ganito yan. Ano ang cause ng putok? Yung may putok. Di ba ano yan? Bakterya din yan Bacteria. Yung anghit, di ba? Oo. Yung mabahong paa. Oo. Either bacteria or fungus, di ba? So, pwede mong i-spray sa kilikili mo, sa paa mo. Because it kills, whether it's fungus or bacteria, pinapatay din niya. Yes. Okay lang naman yun. Pero ang gagawin po, walang problema. Pagkaligo, papatuyo mo ang sinasabi ko lang, huwag sa kasi baka ma-spray mo sa mata mo, medyo baka ma-apis. Oo. Yan ang delikado rin. Okay, so may isang tanong pa dito. Pwede ba siya i-spray sa may eczema? Yes. And then pag natuyo na yung katawan mo, yung kamay mo, lagyan mo, yung kung wala kang deodorant, gawin mong deodorant. Okay, Kuya Rafi. Kuya Rafi, can you hear me? Bukang delay yung batok ko kay Kuya Rafi ng audio ko. Kuya Rafi, may isang tanong pa dito. Can we use it? Well, let's not pwedeng makatulong, no? Kasi usually pag sugat na may eczema, ang nilalagay natin dyan is betadine. Okay? Now, yes. Wag ho natin nag-buffer si Kuya Rafi. Okay, ganito po. Pag may sugat, napuputol. Oo nga, napuputol ka, Kuya Rafi. Pakiulit yung sa may eczema. Hello? Kuya Rafi, can you hear me? Okay, sige, ako muna sasagot ng may eczema. Okay. Pag may sugat po, pwede. Pero ang hindi po
Pag may sugat kasi, may open wound, ano? Yes, yes. Can you hear me? Andali. Okay, sige, ako muna. Okay. Pag may sugat po kasi, usually sugat, open wound yan. So, basa. Hello? Ang 24-30 po, hindi siya Hello. nagtitake effect sa wet surfaces. So, ang ginagawa, ang nire-recommenda, yung gauze or yung gasa, di ba tuyo yun? Ang sugat, tinatakpan. So, ang gagawin nyo, sprayan muna yung gauze, okay? And then, saka yun ang ipangtakip para po hindi mapapasukan ng germs yung sugat natin para mas mabilis siyang mag-heal. Yun po ang tamang paggamit ng 24-30. Okay, sabi niya dito, pwede po ba direct sa vegetables or fruits from market? Ang suggestion, ganito po yan eh. Ang vegetables po, niluluto mo naman. So, hugasan mo na lang. Okay, pagkahugas mo, well, pag napakadami mong 24-30, pwede naman. Pero kasi, dahil since lulutuin mo yung gulay, wag mo nang gamitan ng 24-30. Hugasan mo na lang po. Oo. Hugasan mo na lang. Okay, pwede po ba sa common sugat? Okay. So, pinifilter ko po yung mga tanong para kasi po, naka-monitor po tayo sa oras. Spray sa, ayan, pwede po ba yan i-spray sa monitor ng computer at keyboards at remotes? Thanks. Yes, pwede. In fact, kanina binanggit na ang ganda sana kung buong bahay natin ma-sprayan, 'di ba? Pero yung mga commonly used na mga yung tinatawag na touch points, meaning yung mga palaging hinahawakan ng maraming tao. Example, switch, light switch. Yan po. Dito sa bahay, nakaspray lahat ng 24-30, lahat ng switches namin. Kasi hindi lang isang tao ang nagpipindot doon. Doorknobs, pinaka-importante po, doorknobs. Lahat ng doorknobs. Kasi if you will notice, kapag pag flu season na, nagkakanda-hawa-hawa. Bakit? Kasi halos iisa lang yung mga hinahawakan ng may sipon at walang sipon. So, yung dating walang sipon, nagkakasipon na. Okay, so, ifro po kasi or sabi ni Glyza Miranda, if raw po kasi or salad. Napaka-social mo naman. Pwede rin naman, pero hindi yun ang gamit niya. Hindi talaga sa gulay yung gamit niya. Okay, if I were you, ibabad mo na lang siya sa may asin. Pag gulay or pagkain, yung tubig, lagyan mo siya ng asin. Yung kailangan po at least 3 hours mong ibabad yung gulay doon. Rock salt po ang gamitin mo. Ang gamit noon hindi para patayin yung germs, para maalis yung mga in-spray doon ng mga chemicals. Para hindi mo makain. Ayan. Okay. Sinabi, pwede po ba spray sa katawan ng aso? Kuya Rafi. Madam, may sisingit ako dyan. Okay lang? Sige po. Hello? Go ahead. Hello? Go ahead, Kuya Rafi. Yes. Nagbe-breed ako ng Shih Tzu dogs. Ano? So, ang ginagawa ko noon, pagkatapos paliguan at na-dry na mga dogs, ini-sprayan ko nung 24-30. Okay? So, ang maganda, natatanggal yung amoy, yung masamang amoy ng aso for how many days. Okay? And one thing I notice, kumukonti yung
yung kuto ng mga aso. Wow. Hindi nagmumultiply ng mabilis yung flies, yung flea ng aso. Yun ang na-experiment ko na yan sa mga tuta ko. So, hello? makakatulong siya, makakatulong. Hello? Okay. Sabi ni M-Core. Hello? Yes, kuya, napuputol ka. Okay, sabi ni M-Core Bedonia, ang 4 years old ko po nag-spray siya before siya kumain. Safe po ba lalo na pag magkamay siya, then isubo kamay niya na nakaspray ng safe po yan. Ulitin ko po kanina ilang beses po paulit-ulit na sinabi ni Sir Rafi na para malason ang kahit na sinong tao, okay, so bata, basta tao po yan, kailangan po makainom ka ng 1 galon na 24-30. Kaya nga ginawa natin na katatawanan lang na pag nangyari yon, baka hindi ang cause of death niya ay poisoning, kundi drowning. Nalunod kasi ininom ng dire-diretso yung 1 galon. So safe po 'yon kung magkakamay yung bata. Tapos in-sprayan muna, tapos kumain. Yes, okay, wala pong problema. Can we spray it po sa face mask? Yes, pwede. Ang tawag doon is press. Yes. Kuya Rafi, nawawala yung line mo. I think yung internet ay humihina. Yes. Definitely. Definitely. Instead of alcohol, okay. Kasi yung face mask, sige, kuya. Okay, hindi nagtutugma yung, ayan na naman siya. Hello na? Okay, go ahead. Can you hear me? Can you hear me? Yes, we can hear you. Go ahead. Hello. Yes, Kuya Rafi. May dadagdag lang ako doon sa gulay ba? Sa gulay. Okay. Total, produkto din naman natin, Alam mo yung mga nilalagay nilang, sa mga prutas, yung mga alam mo, instead of yung 24 alkaline C, yung sodium ascorbate. Apo. Hello? Patay. Go ahead, Kuya Rafi. Naririnig ka nila. Hello? Yes, they can hear you. Okay. Hindi nagtutugma yung namin dalawa. So, yung sagot niya sa pangalawang tanong ko na. Okay, anyway, sige po, ako sasagot ng mga ng mga tanong nyo. Okay, sa may sugat po, pwede, say it po ba, ulitin ko na lang. Okay, kung safe sa sugat, opo, safe po. Pero you cannot spray it directly po sa sugat. Kasi ang 24-30 po, hindi po siya nagiging effective kapag sa wet surfaces. So kung ang tanong kung pwede po gawin na mouthwash, i-dilute sa water, no, hindi po siya pwede. Hindi po siya effective. So, po yan, baka sakali mukhang may kakilala kayo na may problema sa sa bibig. Okay. So again, hindi sa every time, ito lang po ang tatandaan natin. Pag in-spray po natin ang 24-30, make sure dry ang surface. So paano naman po kung sweaty ang kamay? Simple lang po. Hindi naman yan 24 hours na Ang gagawin niya po is magugas muna ng kamay, okay, tapos punasan. Itapat sa electric fan, okay, ang kamay niya. Pag tuyo na, saka siya mag-spray ng 24-30.
Okay, tapos patuyuin ulit yung kamay niya sa electric fan na naka-sprayed na po yung yung 2430. Tanong ito ni Bambi, nakita ko yung tanong mo na yon. Okay, so may tanong si Ana Javier, meron po bang expiration ang 2430? Wala po kasi considered po siya as para siyang nakakategorize sa mga muriatic acid, okay? Kaya kung nakikita niyo po dito, manufactured 2015, 'di ba? Nakita niyo po na meron pa po tayong mga demonstration lately nandito. Parehong product pa rin po yung ginagamit natin and it is still very, 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 very effective. Yun po yun. Can we spray it sa face mask? Yes, pwede. Patuyuin nyo po muna bago nyo gamitin. Kasi para hindi nyo, kasi may konting amoy po ito. May nilagyan natin siya ng scent. Ang scent niya is tea green. Pero kung mapupunan nyo, hindi siya 100% yung amoy tea green. Kasi po, yung active ingredients humahalo. So para siyang medyo maasim-asim na konting tea green. Ganun yung niya. Or green tea. Ako po, in-explain ko din sa, dedeman ko yung product. Tried ko na po yung sabi ni Rosemary Caranay, tried ko na po kung nagkagalis yung aso ko. In-spray ko po ng 2430. Sabi niya 24,300. Hindi po, iba pong product yun. 2430 ko din sa iba, maididepend ko yung product. Nag-dry up po at gumaling. Yes, oo. Alright, okay. Common sugat pwede, pero hindi siya directly. I have another tip. Balakubak. Okay, maganda po siya sa balakubak. Nakakatulong siya. Kasi yan fungus yung balakubak po. So ang gagawin nyo, pagkaligo, okay, patuyuin muna yung ulo, yung buhok, kasi again, hindi nawawalan siya ng effect kapag in-spray mo siya sa basa. So papatuyuin muna, okay, pag tuyo na, pati anit, saka siya i-spray sa anit. Okay? So maganda po kung meron kayong mga umpisahan yung magkumuha ng mga pictures for demonstration para meron tayong makita din na patotoo. If food safe, yes, food safe, pero hindi siya nire-recommenda na you spray it sa mga gulay kasi lulutuin. Iniulit ko lang. Can we use it sa mouthwash? No, you cannot do that. Nawawalan po siya ng effect. Sa mga sole ng, may tanong ni Ana Javier, sa mga sole ng shoes, yes, pwede siya. Pwede siya. Okay, kung mapunan nyo, sinabi ni Mr. Rafi, representative ng kung saan yung po ng Hygiene Science. Hygiene Science po, yan po ang sole distributor ng dito ng active ingredients po ng ating 2430. Maganda po sa not just shoes, even slippers pwede. Kasi nilalabas natin 'yan. Basta make sure na na isulat mo na lang kung anong date mo siya in-sprayan para talagang protected for 30 days. Okay, so nakita nyo po kung gaano kaganda itong produkto natin na to. At, okay, so ilalampaso niya lahat ng mga literal, ilalampaso niya lahat ng mga hand sanitizer. Wala po yan, mabango lang sila. Okay, pero kung iisipin natin, di ba, pwede mong isipin 295 SRP po, 295. Okay? Pero syempre, lahat ng nanonood ngayon, dealer na, 195 tayo. Compared sa, wala akong sample dito ng ng hand sanitizer because magmula po ng nag-2430 tayo, wala na po kami, hindi na kami naniniwala sa hand sanitizer. Alcohol, pwede pa, pero hand sanitizer, no. Diba? Pero again, yung alcohol, nakita nyo, it will dry your hands, and then at the same time, kailangan lagay ka ng lagay, ilalampaso niya po lahat ng hand sanitizer sa buong mundo. Okay, so ito po ang i-promote natin. Bago i-promote, kailangan ito ang gamitin natin na-explain po sa atin ni Mr. Rafi kung gaano kaganda, gaano ka-effective po yung lahat ng ating mga produkto. Alam nyo, dito pa lang sabi ko po sa inyo, marami nang pwedeng yumaman, ito pa lang.
Okay? At syempre, I give to a friend who had a roomie with athlete's foot, who had a roomie. He came back to me with a great news. He smells good now. Sabi ni MJ Dilin, may binigyan daw siya nito. Ayos yun. Mabuti naman. Ayan, sabi ni Bobby, how is the availability of this product of MCore? Available po. Marami po tayo ngayon. Ito, tamang-tama, you gave me an opportunity. Thank you for asking that question. Okay. Ito yung packaging ng 2430. Allow me to give you some updates then. Thank you, Bambi. Okay, we have available 2430 at the right now. Yun nga lang po, dahil kakapasok pa lang ng GCQ, may challenge tayo sa boxes. Okay, so baka po magtaka kayo, merong makakarating sa inyo na walang box because at the moment, lahat na po ng mga manufacturer, nilapitan natin para gawan tayo ng box kasi kinulang dahil alam naman po natin na yung forecasting po ng 2430 natin ay kinain ng COVID-19 dahil nag-panic buying yung mga tao na yung inventory na dapat po until October, inubos ng March. Winipe out ng mga dealers natin dahil nga nag-panic buying. So ngayon, nakagawa tayo ng paraan para dun sa 2430 na instead of October na i-deliver, nakakuha po tayo ng produkto natin ngayon. Yun nga lang, ang naging challenge natin is yung box. May bote tayo pero wala tayong box. So expect na may makakarating sa inyo, ang itsura niya ay ganito. Wala siyang box, naka-vacuum po, magkadikit sila. Ganyan, naka-vacuum. Okay, magkadikit, naka-vacuum seal po itong ganito. Kasi nga, sabi nga nung mga leaders, kung maghihintay daw po tayo ng boxes, ayaw na nila maghintay ng box. Yun ang sabi nila. Okay, ang importante naman daw yung 2430, hindi naman daw po nakaka-germ-proof yung box. Okay, kasi I agree with them. Nice product. I try sa anak ko at sa pamilya namin, sabi ni Amy Medina. Okay, Apteli, may PM ako. Thanks, pre, sabi ni Marie Elopitan. Yun, so expect po na maglalabas tayo ng naka-vacuum seal lang po yung natin. Naka-vacuum seal. Ulitin ko nga para makita nyo, para visual siya. Ay, sorry. Ang itsura niya po ay ganito. Naka-vacuum, dalawa. Pero walang box. Kasi po nakapila tayo, kailangan na rin po ng mga tao, hindi na po mahantay yung box. Nakapila tayo dahil ngayon pa lang unti-unti nag-normalize po yung, actually hindi pa rin normal, at least 50%. Okay, hi press, good PM. Hi babes. Oo, yung cactus mo, sprayan mo ng 2430. So that's it. We really hope po na marami pong natuto dito sa ating 2430 product training, and expect na magkakaroon pa po tayo ng maraming training. So keep on adding your dealers here po dito sa We Improve Lives. Now kukuha ako ng by the way, gumaganda po ang supply natin ng 24 alkaline C. So continue to order sa mga centers po natin at saka sa mga stockists. And on Monday, wag po kayong mawawala at make sure na meron kang guests doon naman sa isang page naman natin gagawin yung ating business presentation. Okay, kasi bakit po? Parami po ng parami ang nagiging dealer ng company dahil po naghahanap po ng marami ng pagkakakitaan. Dahil parami rin po ng parami ang nawawalan po ng trabaho. May nagbigay po sa akin ng sabi, sana po sa susunod yung 24 Alka White, sabi ni Linda. Yes, kung naka-attend ka nung kay Doktora Ubusan, 24 Alka White po ang kanyang tawag nito? Ang kanyang topic. At ang pinakamaganda niyan, i-advance ko na rin ng invitation kayo dahil sa June 10. Okay? Tama ba ako, Direct Micah? June 10 will be our next health
Symposium. Okay, June 10, Wednesday, ang pinakamaganda niyan is iba na namang doktor. Okay, si Dr. Ryan Rojas will be our doctor on that day for our health symposium. So make sure na makapag-invite kayo. Dito rin po sa We Improve Lives. Ano yan? Exclusive para sa mga dealers and members natin. Okay, so continue. Wala bang raffle press ng 2430? Ang ganda ng tanong mo, Rodel. Yes, wala. At least sinagot ko yung tanong mo, di ba? Walang paraffle. Okay. So, Monday, 2 p.m. Tama ba? 2 or 3 p.m.? Anong oras ba yun? I think it's 2 p.m. Okay, yung ating boss presentation, make sure na mag-invite tayo. Be the blessing dun po sa maraming tao na naghahanap po ng pagkakabuhayan ngayon. Tandaan nyo po, ayan, 2 p.m. Yan o, Boss Live, June 8, 2 p.m. Business opportunity page po natin. Invite, invite, invite. Kung ikaw, dealer ka ngayon, hindi mo pa naintindihan yung negosyo na pinapasok mo, nood ka po doon. Hindi lang po 2430 ang produkto natin. Okay, marami po tayong produkto. 7 po. So, wag lang po iikot ang mundo mo sa isang produkto lang. Diba? Tandaan po natin, yung ibang company, wala namang vitamin C, pero umaariba sa pagre-recruit ngayon. Diba? Kung kaya nila, dapat po, mas kaya po natin. Hindi lang 2430 din ang produkto. Ang dami po nating products. Wag po nating kakalimutan po yan. Okay? So, see you on Monday at 2 p.m. God bless, M. Koreans. Thank you. Take my hand and we'll go away to a different place. Float on air and we'll hide away. I'll be your escape. Look up and feel the shifting winds tossing us around again. Hold tight, you're ready to begin and just levitate. No control over where we go, but we don't care to know. Ignorance is bliss. Your tears are gone, and they drifted back from where they came, and they will not be missed. Look up and feel the shifting winds tossing us around again.